Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po dito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla at lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po patuloy na mga pag-aaral na kanyang salita. Ano po? Dapat, niyanya ko po muli kayo na dalhin po natin ating mga banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking mga sinasabi pa ang katotohanan lamang. So sa ating pagpapatuloy, anyahan muna natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng panalangin. At tayo po manalangin. Panginoon, kami po inyong muling samahan sa aming pag-aaral. Inihiling po namin ang patnubay ng Banal na Espiritu siya sumasa amin sa mga oras na ito. Inyo po kami ikunikta dyan sa langit at ipagpatawad ang kasalanan ng gawa. At inihiling namin na bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan ng Banal na Espiritu ang gagawa sa aming puso at isipan. Mula sa makikinig at manunood, kayo pong mga nasa amin, mula sa simula hanggang sa matapos. At ang maging daanan ito at pagpapala sa amin na mas lalo kami magtiwala at magpasako po sa inyo. Inyo pong hipuin ang puso't isipan na nakikinig sa mga oras na ito. Alang-alang sa aming Panginoon Jesus na siya ang pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid, kumusta po ang inyong mga buhay-buhay? Umaasa po ako na nasa mabuti kayong kalagayan. So sa mga oras na ito, tayo po magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral at ang ating pag-aaralan ngayon ay maganda po sapagkat ito ang pagkakataon na kung saan mas maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at maunawaan natin kung bakit napakahalaga ang pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Alam niyo po, nung unang panahon, nung bata pa lang po ako, medyo matanda-tanda na kasi ako ngayon, ay wala akong kahilig-hilig magbasa ng Biblia. At parang pakiramdam ko lang, basta't may Bible dyan, proud na ako noon. Yun ang mga pakiramdam ko. O kaya, basta nagsisimba ako, okay na ako doon. Maaga ko sa church, maayos ang aking pananamit, okay na ako doon. Pero habang tumatagal, nagkaroon ako ng nagiging curious ako, ano ba talaga itong Bible? Buti na lang may nagturo sa akin at may nagpaalala sa akin na napakahalaga pala talaga ng Bible. At nung mapag-aralan ko ito, mas lalo ako nainganyo at gusto ko na siyang basahin. Well, hindi ko sinasabing araw-araw nakakapagbasa ako ng Biblia. Pero, nagbibigay ako talaga ng oras at panahon na kung saan pag-aralan ito. Dahil napakahalaga pala ito sa buhay ng tao. Ano po? Kasi ang Biblia, isa siyang pamamaraan upang mapatunayan ng buong sanlibutan, ng buong mga naniniwala sa Kanya, ng buong may pananampalataya sa Diyos, na mayroong Diyos. At ang nagpapaalala at magpapakilala nito, walang iba, kundi ang Biblia. Ano po? Sabi nga po dito, ang Diyos at ang Kanyang salita. Iyon ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Bago tayo magpatuloy, kung atin pong re-reviewin yung mga nauna ko pong vlog, lalo tigit itong topical Bible study po na aking ibinabahagi sa inyo, itong series po natin na ginagawa, ay makikita po natin dito na nung nakaraan na pag-aralan po natin na sinagip tayo ng ating Panginoon Hesus at ang mahalaga dito ay sampalatayanan natin siya. At dahil binayaran niya tayo, mamuhay tayo doon sa kanyang kagustuhan. Walang iba kundi ang mamuhay tayo sa kautusan ng Diyos. At hindi natin pwedeng tanggalin yung kautusan ng Diyos dahil yun nga ang nagsilbing harang upang magiging maayos ang ating relasyon sa Diyos at the same time, magiging maayos din ang ating relasyon sa ating kapwa kung paano inaayos natin ang ating sarili. Okay po? Ayan. So magpapatuloy na tayo, ang Diyos at ang Kanyang salita. Ano po? Marami kasing katanungan kung meron bang bakas ang Diyos. At kung meron nga pong Diyos, paano masasabi na merong Diyos? Ano po? Nasubukan niyo na bang maglakad sa tabing dagat at nakapaa? O kahit nakatsinelas ka. Habang naglalakad ka, makakita ka ngayon ng mga may paa. At sasabihin mo ngayon sa iyong kaibigan, alam mo may dumaan dito. Tatanungin ka ng kaibigan, paano masabi? Yan may bakas. Di ba? Ganon din tayo. Ganon din sa Biblia. May sinasabi ang Banal na Kasulatan na merong palatandaan na meron Diyos dahil meron siyang mga bakas. Ibig sabihin, meron siyang mga iniwan na palatandaan na merong bakas ang Diyos at merong Diyos. Okay po? So tingnan natin muna mamasyal muna tayo ng sandali. Kung ating pag-aaralan ng ating planeta ay known as dati Siam. Ano po? O ngayon, 8 na lang. Pero kung iyong pag-aaralan, marami talagang planeta at nabanggit lang yung mga malapit-lapit sa atin. Parang ang Pluto ata hindi na kinoconsider. Pero wala na ako doon. Ang point ko lang dito is
maraming planeta sa atin na nakapaligid din. Ano po? At kung ating titingnan, may mga katanungan kung walang Diyos, saan galing ang mga yan? Diba? Naisip nyo ba yun? Alam nyo bang pag pumunta ka dun sa taas, nagliliparan yan at ang iba dyan ay mabibilis. Ang orbit nila ay mabilis, hindi kagaya sa atin. Pero ang pinagtaka ng mga tao, kahit yung mga scientists, ay pinagtaka nila, bakit hindi nagkakarambul-rambulan yan dun sa langit? Isa dami yan. Ano po? Ang sabi nga, alam nyo, bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman. Alam niyo ba na ang araw ay 93 million miles mula dito sa atin, sa mundo? At kung atin siyang i-convert into kilometers, meron po siyang 150 million kilometers. Ano po? Ang layo niyan sa atin. Kaya makarating ka man doon, makapatay ka na kung sasakay ka man ng mga inimbento. Sabihin na nating 50 million kilometers na yung babiyahiin. Ano ay mayayari sa ano? So, hindi mo pa maabot yung million na nasa 150 years pa lang, wala na. Hindi na makakarating doon. Ayun po. Well, ayon sa pag-aral, mayroon po silang mga naimbentong telescope at napag-aralan nung unang panahon, akala nila na mga bituin ay meron lang 5,119 stars. At yun ang nakakagulat. So, yun ang paniniwala nila. Pero nung kalaunan, nakaimbento sila ng tinatawag na Mount Palomar, na isang teleskopyong malaki na pagtanto-tanto nila na meron pong 200 billion stars sa ating galaxy. Kasi by galaxy yan eh. So, yun ang kanilang pananaw. Pero nung naimbento pa itong mas bago, itong tinatawag na Hubble Telescope, na pinapalipad ata yan through satellite at makikita doon na may konekta dito sa mundo natin. Kung gaano ba kadami ang stars, napatunayan nila na kung saan, sabi ni Dr. Yex, isa siyang astronomer, 1,000,000 galaxies in the bowl of the Big Dipper alone. Isipin mo yun. So tayo, isang galaxy tayo. Kung milyong galaxy, ilang bilyon kaya ang planeta sa buong mundo? Try to imagine that. At ano lang yun, hindi pa nalakbay yun ng Hubble Telescope ang lahat. Meron pa silang mga natutuklasan ngayon na kung saan na pagtanto-tanto nila na hindi na mabilang, ang dami pala ng planeta sa buong mundo. Di ba? So dito mo makikita na kung saan, sinong may gawa niyan? Sinong may lalang niyan? Kaya ang Biblia nagsasabi siya ng may lalang niyan, ayan ang Diyos. Kasi yun ang mga bakas at nagpapatotoo at nagpapatunay, meron nga pong Diyos. Ano po? Kung ating titingnan, Jeremiah chapter 33 verse 22, di mabilang ng mga bituin sa kalangitan. Ang nagpapatunay, ang banal na kasulatan. Kaya ang Diyos at ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa isa't isa. Ano po? Na kung saan ang banal na kasulatan ay siyang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay siyang magpapatotoo doon sa mga bakas na kanyang iniwan. Ano pat na isulat ito ni Propeta Jeremias, itong Jeremiah chapter 33 verse 22, na meron ngang mga bituin na hindi mabilang. Bago pa natuklasan yan ng mga astronomer, ang Biblia, binabanggit na niya. Okay po? Ang sabi pa nga po dito sa Isaiah chapter 40 verse 26, tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? Di ba? Kung walang Diyos, paano umiikot yan sa sarili niyang orbit? Tayong Earth. Paano tayo iikot dun sa sun kung walang milalang niyan, na walang naglagay diyan na para magiging maayos at hindi tayo mabangga diyan sa buwan? Di ba? Ang buwan umiikot sa atin. Kaya pag nakaikot siya, 1 month. Pag nakaikot tayo sa araw, 1 year. Imagine that. Di ba? Dito mo makikita na meron yang naglalang yan. Imposibleng walang naglalang yan. At hindi mo naman pwedeng sabihin, like, for example, itong isang bagay na itong Biblia, sabihin ko, alam mo, lumutang lang yan, walang may-ari. Hindi pwede yun. Makikipag, ka sa akin. Gaya nung bakas na pinakita ka na sa dagat, na kung saan, hindi pwede yung sabihin mo na, walang tao dito. Bakit? Paano masabing walang tao? Yan, may mga bakas, ang dami. Kaya may mga tao dito pumunta. Ganun din. May bakas ang Diyos na iniwan niya sa pamamagitan ng mga kalawakan na siyang nagpapatotoo kung paano nga tumatakbo ang mga yan
Paano kumilos ang mga yan? Kung walang buhay, walang may makapangyarihang gumawa yan, paano ikot yan doon? Mananatili lang yan. Ano po? Yun ang mayayari. Yan. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 26, sino ba ang isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Isipin mo, billions of planets, sabihin natin, hindi na mabilang. Pero lahat yan, sabi ni Propeta Isaiah, ay pinangalanan niya ng Diyos. Ibig sabihin, meron talagang Diyos. Okay po. Sa Psalms chapter 19 verse 1 to 3, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Kasi dito sa mundo, nung nagkasala ang tao, parang hindi masyadong makapagpatunay na kasi kung mayroong Diyos, bakit ganito, maraming katanungan. Ay, doon tayo sa taas, kaya gustong patunayan ng Diyos na tingin kayo sa taas. Kasi yan, yung taas, lagpas dyan sa inyong galaxy, hindi yan apektuhan ng kasalanan. Sinong may lalang yan? Diba? Kaya meron yan Diyos. Okay po. Sabi nga sa Psalms 119, chapter 19, verse 1 to 3, bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa susunod o sa sunod na gabit araw. Kaya yung araw, miko tayo. Wala yung patlang. Bumulan man yan, bumagyo man yan, sumusunod pa rin yan sa sarili niyang orbit. Kanya meron niyang naglalang yan. Kaya kung maniniwala kang may Diyos, papasok tayo ngayon sa salita ng Diyos, which is ang Biblia. At sinabi niya sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang daming ayaw maniwala nito. Kasi nga, ayaw nilang tanggapin na meron Diyos. Pero pag tinanggap mo ng Diyos, maniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, na siyang may lalang ng buong sanlibutan. Okay po. Sabi nga ni Propeta Job sa Job chapter 12 verse 7, ngunit ngayon, o ngayon, tanungin mo ang mga hayop at matuturuan ka nila. Kung walang Diyos, paano sila nakakakain? Paano sila nakakatakbo? Paano sila nabubuhay? Paano sila lumaki? Paano naalagaan yung kanilang mga anak na hindi nila kakainin? Bagaman may ibang hayop ngayon dahil nga nagkasala ang mundong ito, inakain lang kanilang sariling anak. Paano sila nabubuhay doon sa disyerto? Paano sila nabubuhay doon sa isang mayelong lugar? Paano sila nabubuhay doon sa puno lang ng kahoy na nakalambitin? Kaya sinabi ni Propeta Job, merong Diyos. Kasi yung hayop lang, pag yung pag-aaralan yan, hindi yan tsamba na lumabas diyan. Okay po? Kasi kung sasabihin mo na Big Bang Theory na sumabog-sabog yan, dapat ang iaanak ulit nitong halimbawa, itong wildcat, ang iaanak niya, kakaiba sa kanya kasi tsamba lang eh. Pero hindi, same eh. Diba? Yan. Sabi pa nga po dito, sa Job chapter 12 verse 7, ang mga ibon sa papawid at kanilang sasabihin sa iyo. Diba? Ba't sa mga ibon? Daily routine na ng mga ibon dito sa amin. Alam mo yung stork na ibon? Ewan ko kung yun ba yung Tagalog o English ng ng tilabong sa Bisaya. Yung kulay puti. Tagak dito sa Tagalog. Hindi itong nasa picture ha. Makikita mo diyan na umaga pupunta sila sa lake sa Taal. Bagaman yung pumutok na yung Taal na yan, doon pa rin sila. Hapon uuwi. Kung walang Diyos, dapat kung kakanya, di nila alam yung routine nila. Diba? Kahit itong mga ibon na ito, yung nasa dagat, alam nila kung paano. Dahil meron nga pong naglalang sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Tingnan natin yung Job chapter 12 verse 28. Makikita mo dito na, ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. Yun. Walang nag-aalaga sa mga yan. Paano tumubo yan dyan? Damo nga lang, linisan mo, bukas makalawa pag hindi nabunot yung ugat. Tutubo yan ulit. Kung walang Diyos, walang mangyayari dyan. Kaya totoo yung sinasabi dun sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang mga patunay, itong mga ibon, o itong mga hayop, mga ibon, at mga halaman. Ano po? Dito naman tayo, sabi ni Job sa Job chapter 12 verse 8. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Patunayan daw ng mga nilalang sa mundong ito. Merong Diyos. Example na lang yung isda. Kung walang Diyos, paano yun makakahinga sa tubig? Diba? Hanggang ngayon, walang nakaimbento na tao na kung saan ang isang tao ay kahit buksan mo yung dito niya, hihinga siya dun sa tubig. Believe na ako. Pag naimbento yan, napapasok sa lungs niya, papasok sa heart niya yung tubig na mabubuhay siya kagaya sa isda. Wala.
Dahil nga, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga big bang theory na yan. Yun pang ipinamudmud sa atin, sa ating schools, na yun daw ang nangyayari at totoo. Pero pag-aralan mo, malayo. Ano po? Yan. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Sabi ni Job chapter 12 verse 7 to 9. Tumingin ka sa iyong paligid. Ikaw mismo sa iyong paligid, tumingin ka. Huwag na yung mga strukturang ginawa ng tao, kundi sa nature na lang tayo tumingin. Paano nabubuhay ang mga yan? Diba? Sipin mo yung cactus sa disyerto kung walang Diyos. Paano siya nabubuhay na wala naman siyang source of tubig na pagkukunan? Bagaman sa pag-aaral, nakatama daw siya ng isang magaling daw siyang maghanap ng Kasi nga ang Diyos ang nagpanukala dyan sa lahat. Galing Alam nyo, ako natutuwa ako pagka pinag-aralan na ang Diyos at ang kanyang salita at ang mga kalikasan. Kasi yun ang nagpapatotoo. Sabi nga sa Job chapter 22 verse 21, makikipagkilala ka o makipagkilala ka sa kanya at ikaw ay payapa, anupat ang mabuti ay darating sa iyo. So, makipagkilala ka sa Diyos at maunawaan mo na meron niyang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. Ano po, mga ka-vlogger at mga kapatid? At sabi pa nga po dito, ano ang likas ng Diyos? Kung bakit niya nilalang itong mundo? Una, ang likas ng Diyos, siya ang tinatawag na omnipotent. Or omnipotent. Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya kayang-kaya niyang gawin itong mundo. Pangalawa, omnipresent. Nasa lahat siya ng lugar. Kaya hindi mo kinakailangan, sabi ng iba, pumasok daw sa kwarto. Walang masama doon. Kahit saan pwede kang tumawag sa kanya. May proper nga lang na pagkatawag. Huwag naman yung para ka lang tumawag ng isang ordinaryong taong kausap mo. Makipag-usap ka na kung saan nandun ang respeto, pag-ibig, at pagsunod at isang process o proseso kung paano mo siya kakausapin. Okay po? At sabi pa, pangatlo, omniscient. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya wala kang maitatago sa Kanya. Ganon siya ka makapangyarihan. And then, eternal. Walang simula, wala rin katapusan. At ang sabi niyan ay ang banal na kasulatan. Okay po? Sabi pa nga po niya dito, kung atin titinan, ito yung mga katangian naman ng Diyos. Una, pag-ibig. Pangalawa, mahabagin. Pangatlo, banal. Pangapat, makatarungan. Panglima, matuwid. Yun ang buhay ng ating Diyos. Kung inyong titingnan ang kanyang pamumuhay ay masasabi mong isa siyang mabuting Diyos at mabagin at maibigin. Ano pat, napakaswerte natin at merong Diyos na naglalang sabat sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin walang Diyos dahil pag wilala mo yung Diyos, ay para magagang iniisip mo sa iyong sarili na tsamba ka lang na lumabas dito sa mundo. Napakaswerte mo. At para bagang ipinahintulot mo na ang iyo talagang angkan ay mula sa unggoy. Bahala kayong magmula kayo sa unggoy, basta ako. Sabi ng Diyos, dahil naniniwala ako, ay galing tayo sa kanyang wangis mismo. At ganun kanya kamahal. Okay po? So, paano natin nalaman na ang mga bagay na ito tungkol sa Diyos? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sabi nga sa Titus chapter 1 verse 1, kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos. Walang iba, kundi ang Biblia. Sabi pa nga po dito sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyong kasulatan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Gusto mong makilala ang Diyos? Magbasa ka ng Biblia. Makikilala mo siya. Hindi lang ang kalikasan na magtuturo sa iyo, kundi ang banal na kasulatan. Okay po. Sabi pa dito sa John chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. Kaya yung mga taong hindi naniniwala sa banal na kasulatan at hindi rin sinusunod, wala sa kanilang katotohanan. Kaya tingnan mo yung mga taong ayaw magbasa ng Biblia. Mag-iimbento na lang. Galing dito sa unggoy, sa lumaki, tanggal ang buntot, nawala yung balahibo. Pero pag pinag-aralan mo naman, yung isang unggoy, namatay na lang, hindi naman naging tao. Tingnan mo yung Kaya, kung isa kang matalinong tao, magbasa ka ng Biblia dahil yun ang nagsasabi ng katotohanan. At ang pagkagawa ng Biblia, ito naman po, para paniwalaan natin ang Biblia, inihag sa mga tao o sa mga propeta ng Diyos ang Biblia. Aring sa paghayag nito ay iba't ibang kaparaanan. Sabi nga sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoon Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ano po? So, paano nabuo ng Biblia? Umili ang Diyos ng mga banal na tao. Kasama na yung mga propeta, patriarka,
itong mga apostol at mga disipulo, sila po yung nakagawa ng Biblia. At binigyan sila ng mensahe. Saan? Sa iba't ibang kaparaanan. May pangitain, panaginip, harapang pag-usap, at meron din pong tinatawag na, yung tawag to? Yung pakinig. Okay po. At isinulat ang mga mensahe na kanilang napakinggan sa pangitain o ano man yun. Sinulat nila yun after nilang makausap ang Diyos. Ano po? So, paano nabuo ang Biblia? Ang Biblia po ay may sumulat po dyan na 4 na pong mga propeta. At ang Biblia po ay may tinatawag na 66 na mga aklat at sulat. At meron po dyan 1,600 na taon bago natapos ito. At 1,920 naman na taon ang edad ng Biblia. Pero ipa-plus na lang natin yan. Lagpas na siya 1,920 kasi year 2020 na tayo ngayon. Okay po? So, ang mga aklat ng Biblia ay ito po yung tinatawag na matandang tipan ay naisalin ito nagsimula ito sa salitang Hebreo at saka Aramaic. Ang bagong tipan ay Griego. Binuo ang mga aklat na kung saan kasaysayan ayon sa Genesis at saka Mateo. At sa mga babatas naman, kung gusto yung pag-aralin yung mga batas, yun, Exodus at saka Levitico. Awit at tula, ayan. Kung gusto nyo mga marunong ka magtula at mag-awit, ano po? Nako, ito, awit at kawikaan, basahin nyo. Maikling sulat, ayan, Korinto at sa Pilipos. Bakit naniniwala o bakit maniniwala sa Biblia? Kung ating titingnan yung 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay mapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Kaya meron Biblia. Kasi, ang sabi nga po dito, bakit maniniwala sa Biblia? Ito po yung thing to change times and laws. Okay po? Sabi nga po dito, ang Biblia kailangan paniwalaan dahil makakatulong ito at magiging mahusay ka pagdating sa moralidad. Okay po? Tapos, natutupad ang mga hula nito. Kung yung pag-aralan, sa panahon ngayon, kung mag-aral ng Biblia, ay yung nangyari sa ating paligid ngayon, nakasang-ayon sa banal na kasulatan. Not only literally, yung mga sakit, yung mga digmaan, nasulat na yan doon. Wala nga lang yung mga pangalan na pinangalanan ng mga tao ngayon. Pero pag nag-aral ka ng Biblia, hindi ka na magugulat sa ganitong mga pangyayari. Ano po? At mas lalo ka pang magiging handa kung ano pang mga susunod in the future. Okay? Tapos pangatlo, nakapagbabago ng buhay. At isa ako doon, si Brother Joel Padilla. Ang sama-sama kong tao noon. Pero nag-aral ako ng Biblia at in-apply ko ito at inunawa ko kasi may mga nakasulat sa Biblia na hindi na applicable sa ating kapanahunan ngayon. Applicable siya pero sa ibang pamamaraan na. Pero may mga nung unang panahon pa na naisulat na hanggang ngayon applicable pa rin sa atin lalo tigit pagdating sa kautusan ng Diyos. Okay po? Bakit maniniwala sa Biblia? Ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 19, ito ang pagkasabi. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Ayan. So, ang ipinahayag ng mga propeta ay isang pamamaraan upang yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, ay mas lalong magiging matibay. Sabi nga sa kasulatan ay pagtuunan ng pansin ang Biblia. Kasi ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 19, makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, hindi doon sa mga bagay na kung saan nauubos ang inyong oras. Ayaw na magbanggit kung anong mga ginagawa niya sa inyong buhay na doon nauubos ang inyong oras. Ano po? Sabi nga dito, ang makatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon. Ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Ano po? So, liwanag ito sa atin na kung saan ang iyong pamumuhay ay maituwid at mapupunta ka sa isang pamumuhay na kung saan may kasiguraduhan ka na nandun ka sa liwanag, hindi ka sa dilim. Okay po? So, sabi nga dito sa Job chapter 22 verse 21, makipagkilala ka sa Kanya at ikaw ay payapa, anupat ang mabuti ay darating sa iyo. Pag nag-aral ka nga naman ng Biblia, wala ka katatakutan. Whether mamatay ka o mabuhay, maghirap ka man o hindi, magkasakit ka o hindi, o ano man ang iyong pinagdadaanan, whether malungkot man yan o masaya, wala kang problema. Hindi sa hanapin mo yung kamatayan, kundi may kasiguraduhan ka kasi nag-aral ka ng Biblia at lumalim ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos dahil nakuha mo ang kanyang mga pangako. Ayan. Po. So, ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa Diyos or tungkol sa akin, sabi ng ating Panginoon Hesus
sa John chapter 5 verse 39. Kung gusto mo makilala ang ating Panginoong Hesus, magbasa ka ng Biblia. Okay po. Then, sabi pa dito, makapaglalapit sa atin sa Diyos kapag ka nagbasa ka o nagbasa ka ng Biblia. Ayon sa Titus chapter 1 verse 1. Ayan. So mga ka-vlogger at mga kapatid, sa mga oras na ito, wala po tayong ibang pagtitiwalaan sa ating buhay. Wala po tayong ibang malalapitan, kundi yung Diyos lang na naglalang sa bawat isa sa atin. At dahil nga nagkasala ang tao, binuo niya ang Biblia para mas maunawaan mo ulit na meron ng Diyos na nagmamahal na siyang may lalang ng sanlibutan at nagpapatunay itong kanyang kalikasan na ginawa, pati yung mga kalangitan, pati yung mga hayop, isda, ibon, at ang lahat na makikita mo sa mundo ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Dahil dito, mas lalo ang makilala mo ang Diyos kapag pinag-aralan mo ito. Sa mga oras na ito, ano kayang nagiging hadlang sa iyong buhay upang hindi ka magbasa ng Biblia? Trabaho? Paglalaro ng cellphone? Panonood ng kung ano-ano? Pagbabasa? O namamasyal ka? O barkada? Sabi nga ay magbigay ka ng kaunting oras na mag-aral ng banal na kasulatan. At sa ganun, ikaw din ay mahanda sa kanyang pagdating. So, maraming salamat po sa iyong panonood. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa amin na pakinggan. Tulungan niyo po kami nito aming mes kabuhayan. Pagharian niyo po kami palagi at pagpatawad ng kasalanan na nagawa. Ang nakikinig ngayon inyong patnubayan at gabayan at ingatan at ilayo sa mga anumang uring kapahamakan at pagkakasakit. Sa disgrasya at sa kuna ilayo sila. Pagpalain sila at naway patuloy na mag-aaral pati sa inyong banal na kasulatan. Gusto namin kayo makilala, Panginoon. Kaya inyo po kaming paalalahanan araw-araw sa tuwi-tuwi na pagka meron kaming pagkakataon, hindi lang pagkakataon, kundi mag-isip din kami ng mga bagay na kung saan bigyan talaga namin kayo ng oras upang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita at pananalangin at pakikinig ng mga salita. Kaya Ama, salamat ng marami. Ito po ang aming hiling, kalakip paghingi namin sa aming kasalanan na gayon, patawarin niyo po kami, alang-alang sa aming Panginoon Hesus na siya ang pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Umaasa po ako na kung saan pagpalain ang bawat sa atin ng Panginoon. Sumuli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang banal na kasulatan ay nagpapakilala sa ating puong may kapal. Maraming salamat po. Bye-bye!